DG says, Tulfo, kung ang pagpunta mo sa US ay pineki mo na para kumita ng malaking sahod sa Amerika, paano pa kaya kung maging senador ka, eh di puro pamimeke na lang ng documents gagawin mo para kumita? Sabi ni Chester, sabi ni Cash, di niya huhusgahan, sabi niya, yung isang vlogger daw, di niya huhusgahan si Erwin Tulfo dahil may malalim daw na dahilan kaya nagawa ni Erwin yun para sa pamilya niya. Yun nga, umamin na di mahusgahan, pero si VP at Duterte hinuhusgahan. Where do we draw the line? Excuse pala siya. In other words, if dito sa Pilipinas, pwede ba natin gamitin yon? Diba? Sabihin ko na halimbawa, itong hi kay Leo, nasa Verona, Italy daw siya. Halimbawa, sa Philippine law, meron for very, very small amounts. Pagka nagnakaw, pero dahil sa tindi ng gutom, pero yung presyo ay something like 5 pesos or less, medyo napapagbigyan po yung mga ganyan. Now, ang tanong, is this an excuse? Is this an exonerating circumstance? Kumbaga, ibig sabihin yan, okay lang na gumawa ka ng pag-falsify, gumawa ka ng ganyang klaseng mga krimen. Para sa kanya, maliit lang na krimen yon and the intention was to feed his child. Ulirang ama. The ulirang ama defense. Diba? Yung mga yung mga nagbebenta din na yung mga yun din yung medyo may pagkadilaw kasi remember nung panahon ni Duterte, sinasabi nila, bakit yung mga pushel na maliliit, inaano nyo na rin, hinuhuli nyo din, pinapakain lang nilang pamilya nila, wala kasing available na trabaho dahil may record na sila, hindi sila kaya mamasukan sa regular na trabaho. Diba? San tayo titigil? Is that an excuse? Ano yan? Mitigating or exonerating circumstance? Is it an excuse? At some point, di ba, magtatanong tayo, dito sa Pilipinas kaya, ano yung pwede nating gawin dahil nagpapakain tayo ng anak? Ako, I would very, very gladly use that defense. Sasabihin ko na, sige, kinuha ko lang yung diapers doon sa 7-Eleven because kailangan ng anak ko. It's still stealing. Of course, he needs to find a way to defend himself. And para sa akin, sige na lang. Sige, defend mo sarili mo, pero hindi pa rin. Hindi pa rin. Sabi ni Ma'am Emmy, the issue is that kung di po na-recognize yung maling ginawa, it means pag nasa posisyon na po siya, di rin po niya madidistinguish yung unacceptable at hindi i-justify. I think ito, swak na swak si Ma'am Emmy. Yung actions niya noon, and yung actions niya ngayon indicate a certain consistency. Dapat okay lang sa atin. Kumbaga, he has an excuse. He had a mouth to feed. He had to ganito. And then, kumbaga, instead of simply admitting na, okay, I did this. Yes, I'm very sorry for it. But I think I could be a good whatever. Sabi nga, wag kong turuan Sabi ni Martina, pwede ba kami mag-TNT dito sa abroad kapag na-expired na yung visa dahil meron kaming pamilya sa Pilipinas? Di ba hindi? Astig ni Ma'am pagkasabi. So yun na nga. So for me, we don't believe that he's worthy to be senator. So let's also work for that. Hindi enough na dapat ipalaganap yung balita na yan. Ang dinig ko humihina. Posibleng humina yung kanyang, di ba, number 1 daw siya, number 1. Tingnan natin kung number 1 ka pa rin. Ngayon na lumalaganap na itong issue na yan. Sabi ni Ma'am Lynn, utilities should be under your name plus bank account to get a driver's license. I did when I was a student because I had an apartment. And of course, the utilities were in my name. But it didn't have to be a citizen to have utilities and bank account to get my driver's license. Diba? Kailangan ba? Does it state that only US citizens can get US driver's license? Diba? I don't think so. Sabi ni Poncio Pilato, wala siyang niloloko ng Amerikano. Di ba yung pag-TNT niya, niloko na niya ang US government? Kaya nga, it became an issue during his Commission on Appointments hearing. Sabi ni Carlos Miguel, yung pineke attorney, yung accent nila, Erwin at Ben, peke din sila. Sabi ni Kenneth, good morning, ang pagtrabaho dito sa US ay di nagbabayad ng tax at TNT ka is unfair at illegal po. It means violation na po siya. You violate the immigration laws, di ba? Sabi ni Crocodile Slayer, nagyabang pa siya
sa survey, let's see sa 2025 elections kung magiging number 1 pa rin siya. Pero tama siguro nga kayo. Well, ako, if yung driver's license, kailangan ng citizenship requirement, nagbago na nga po yung batas. So that's interesting. Sabi ni Jeroen, H-1B visa, pwede na makakuha ng driver's license. What is an H-1B visa? Working visa. Tama. Sabi ni The Lucky Kitty Cat doesn't change the fact that he's guilty of fraud. Proud pa siya. Sabi ni Ricardo, ano po kaya intention niya? Ba't kating-kati po siya makapasok sa government? Baka mag-team up po siya kay Tamba. Grabe na gagawin na talaga po ito. Peking tao po siya. Sabi ni Maglalayas, sa madaling salita, budol ang mga Tulfo, silent night nga kahit si Rafi. Sabi ni Bong, logic dictates kung niloko mo ang US, hindi mo ba pwedeng lokohin ng Philippine government? Sabi ni Wenny Kubler, you don't need to be a US citizen to get a driver's license. Sabi ni Poncho, dyan din po ako na-turn off kay BBM. Gusto talaga niya magka-position si Eric Sylvester Tulfo at nung bypass siya sa DSWD secretary position, parang sinisisi pa ni BBM yung CA imbis na sisihin si... Ay. Sabi ni Carlos Miguel, pero kay Alice Go, galit sila. Pero pag Amerika, okay lang. Minsan ang Pinoy may pagka-racist din. Sabi ni pangarap ni Kuya, kahit naman ako, I can give up citizenship if the change is much bigger. Also a good point. Daryl Book says, driving in the US using an international license is based on reciprocity agreement ng US and PH, and we do have one under the VFA, yes. I have been driving in CA since 2014 during visits using my PH driver's license. 6 months nga. Sabi ni Benchmark Nabs, talagang racist. Yan, sabi ni Kenneth, 2 valid same mail address and US passport or green card ID po. Saan pong state? Meron kasi, I lived with my sister. We were both students in Minneapolis. So meron kami, we were driving. Pero siguro nga, iba na nga yung rules. Kasi it's also possible yung mga things like, may mga concerns like insurance and so on. Sabi ni Jude, I have to pull over to share the views here in California. Hi, be careful while driving. Si Kenneth naman nasa Hawaii. But this is interesting. At least I know where everybody is. So yeah, you know what? Yung pagka number 1 niya might not last for very long. Sabi ni Alvin, natawa naman ako dito. Fake accent. Wow. Sabi ni Banat Noy, ano ba meron sa mga Tulfo? Bakit ba sikat sila? Wala naman magagawa yung mga yan. Kahit si Idol, wala namang kwenta sa Senado. Tahimik na nga sa mga issue ng bansa, tapos magdagdag pa tayo ng another Tulfo. Diyos ko. So, yun na nga. Teka, tinatanong ni Mr. Suabe, tama po ba ako? Ano yung tama? Hindi niya naman sinabi kung ano yung tinanong mo. Hindi ko makikita lahat. Wala, hindi ko makita yung tinanong mo. Baka na-filter out yan. Wala akong makita. Ano yung sinabi mo? Wala. Kung na-filter out ka, so you have to state it again. Binasa ko na nga yung comment mo, hindi mo naman pa sinabi kung ano yung tinanong mo. Sabi ni Nolita, good morning, nakaabot din sa live. Thanks for your life and love. We're learning a lot. God bless. Sabi ni Alec Masalaysay, I wonder kung nakakakuha siya ng SS benefits sa Amerika. Sa Virginia daw, sabi ni Art, bago ka kumuha ng driver's license, kailangan may SSN. What is SS? Social Security number at working permit ka na. So yung working permit, hindi ni-require nun sa Minnesota. But they did ask me to get a Social Security. Yun, kasi I needed it for banking eh. So, pero yun na nga, it's not an excuse. Kumbaga, parang inaamin naman niya, wala siyang choice. Aaminin niya talaga because the documents in all likelihood came from him also. So, kung mayroon siyang, yun na nga, nag-TNT siya, nag-fake siya ng kanyang birth certificate, and he was able to get 2 US passports, di ba? Sabi ni Al, how's your relationship with INC at present? Okay. Sabi ni Ma'am Marie, napaka-entitled nitong si Erich.
Kapag siya hayaan na lang pero si Alice Godi pwedeng tumakbo dahil hindi pa guilty, kahit di pa guilty, mahilig talaga mambraso tong mga Tulfo, wag na iboto. Ito, sabi ni June Isip, you don't have to be a US citizen to get a driver's license. I live in Milwaukee. You must present legal status to get one. It depends on the state you're living in. Can't even open a savings account without a driver's license. Anoon kasi kaya, pwede. But you have to present ID like a passport. Kasi pwede naman na hindi ka resident or citizen to open a bank account. At least noon, ewan ko na ngayon, I don't have a US bank account anymore. I did when I was a student. Haram, lalo't yan ang pinapakain niya sa pamilya niya. More so, tatakbo pa ng senador. Pag nanalo pa yan, ewan ko na lang talaga. Sabi ni Carlos, kung tira ang nag-invite, ibig sabihin ganun din si Ben. Nag-TNT din kaya siya? Kasi immediate family lang and less than 18 years old ang mapetition ng family members. I'm just trying to make Gaia the accent. I'm very bad at it. Ganun ba? Sabi ni Bench McNabbs, Le Miserable ang excuse. Ma'am Amparo says, the end does not justify the means. Sabi ni Ma'am Michelle, yan ang problema natin ng mga Pilipino. Kung di tayo magbabago ng mindset natin sa pagboto ng mga politiko na namuno sa bansa, wala talaga tayong pagbabago. Sad, Attorney Ma'am, huwag nyo na pong lahatin. Kasi kaya nga po natin ginagawa ito is para lumaganap yung balita na mayroon tayong magka-consistent na standards naman po tayo. I don't think that we can blame the Filipino people. I blame the congressmen and the senators. Totoo lang, ma'am. Because they have the opportunity every time they sit na iangat ang buhay ng taong bayan. Sana maayos yung mga proyekto. Sana maayos yung mga batas. Batas pa rin kasi para magpondo ng mga proyekto. Sana na nahabol yung backlog sa mga school buildings. Sana taasan pa ang antas ng edukasyon. Sana makaisip sila ng marami pang ibang paraan para ordinary citizens can help our own schools, our neighborhoods, and so on. Hindi busy sila sa kanilang pamumulitika sa mga mas mahalaga pa pala ang impeachment kaysa iangat natin ang buhay ng taong bayan, kaysa iangat natin ang antas ng pamumuhay natin dito. Baka dapat ano naman ang ginawa ni Congressman Erwin Tulfo para doon sa mga pamilya na hikaos? Mayroon po ba siyang nagawa para matulungan yung mga nagpapakain ng anak katulad ng ginawa niya, ng excuse niya? Siya yung author daw nitong mga akap, etc. Siya daw ang nakaisip ng ganun. Ito ba ay permanenteng tulong? Naintindihan ko na minsan-minsan kailangan natin ng pantawid. Pero naman, the way they're doing it, hindi na po pantawid yan. Mendicancy na po yan. So ngayon, singilin natin, Congressman Erwin Tulfo, ano po ang nagawa ninyo? Nakita na namin, pinakita nyo sa amin ang hirap ng buhay mo noon. Why? Hindi for us, hindi na nga justifiable yung ginawa mo noon at yung yung attempt mo to justify yung ginawa niyo noon. Ngayon wala pa rin, very little yung aside from helping out the speaker in his political campaigns against VP Inday, palagay ko, for me personally, hindi ko pwede siyang iboto at all. At sana no more Tulfos, wag na rin natin iboto yung kanilang party list. Tapos sabi ni Taz, ibang klase tong admin, PNP gina-justify ng drug use for extended hours of work. And then si Tulfo naman, justifying falsification to feed. Sabi ni Kenneth, you need an SSN and legal ID as a US citizen or green card ID for applying a bank account. Not in Minnesota, sir. Maybe in Hawaii. Hawaii po kayo, di ba? Pero, ayun, there's a wet. Saan ba yun? I have to ask. But, nung time namin. Pero, opening a bank account noon, valid ID lang. Unless baka may mga trust issues na rin yung mga bangko ngayon. But the other people here said, hindi po kailangan na US citizen. So, maybe it's your state or maybe it's their state. Sabi ni Shandy Hamak, salamat po sa lahat ng ginagawa niyo para sa bayan. I have been listening to you at YouTube since Karambola days. Sana marami pa po katulad ninyo from Toronto, Ontario, Canada. Well, we will have to continue working for change. At ang isang paraan para magbago ay itong ginagawa natin na nag-criticize ng ating gobyerno. Tandaan din po natin, ang paggamit natin ng ating kalayaan magsalita at magpahayag ay bahagi ng check and balance system.
We check the excesses of government. That's why, kahit ang hukuman, ayaw nila na masyadong madali mag-impose ng penalties sa mga citizens na kino-call out ang kanilang mga government officials, particularly for the things that they do or for matters pertaining to their office. Hindi po talaga gusto ng hukuman na paparusahan tayo kung ang kritisismo natin ay tungkol doon sa ginagawa ng mga kongresista ukol sa kanilang trabaho. Sabi ni Martina, ewan ko bakit may isa sa Senado na kalusot, which is ginamit lang YT channel niya na tumutulong daw. Ano po yun? Parang hindi ko na-gets yun, ha? Sabi ni Ma'am Emma, hindi na po boboto sa mga tulpo. May nabasa po ako na January 10 headline ng submission ng impeachment. Deadline ng submission ng impeachment ni VP Inday. That's 3 days away. Submission, meaning, baka yung consolidated complaint, pero dapat Congress ang nagko-consolidate niyan. Well, I'm not surprised kung minamadali nila. And I know that they will try to finish it within something like a month. Sabi ni Tatay 888, palusot politics sa Pinas, sexual promiscuity, frailties of a woman, drug abuse, panlaban sa puyat sa work, deception of a friendly country, responsible fatherhood. On this list of yours, I would like to point out na yung sexual promiscuity is not a crime. It pertains to morality, and I understand if you feel that this is nearing the level of a crime. Pero ang totoo niyan is that's a personal thing. Pero yung sinasabing, para sa akin, yung value ng pagsabi ni Laila de Lima about frailties of a woman should go into her license. Diba? If she wants to remain a lawyer, yung pag-amin niya na frailties of a woman ay paghandaan niya kasi anybody can file a disbarment case against her for that. So, yun. Inamin niya eh. So, hindi na po the fact is going to be easily established. Sabi ni Carlos, anong pagkakaiba ng presidential decree and executive order? What if may batas? Pwede maitsipwera ang batas dahil sa executive order. Okay. So you might be referring to executive order number 81. A presidential decree is a law. Kasi nung panahon ni Marcos Sr., he allocated to himself the power to make laws. Di ba nagka-martial law? Tapos pinadlock niya yung Congress. So siya ang gumagawa ng batas. And even if merong ng batasan, he deserved the right to still make laws. Not only that, he also took on himself some powers of the judiciary. So absolute yung pagka-dictator niya. So presidential decree, it's like a Republic Act if it was issued nung panahon ni President Marcos Sr. An executive order is, that's why its term is executive. It helps you, these are usually rules or rules to execute a particular law. So kung kunwari, and it is executed through the office of the president, usually. Okay, so executive order executes the law. Pwede namang IRR no without an executive order, but that is the purpose of an executive order. It gives more flesh and more particularity to a law to help execute it. So, what if may batas? Pwede ba maitsipwera ang batas dahil sa executive order? No po. So, yung original na executive order, I think 287, that created the National Security Council, ay pwede naman masupersede with another executive order. The exception is if the executive order was issued by Cory using her legislative powers in 1986. So, nung nagkaroon ng Kongreso, wala nang power ang Pangulo nun to make laws. So, once nag-convene na ang Congress, hindi na dapat nagkakaroon ng power si Cory Aquino to create laws. So, pero pag executive order, you can supersede another executive order. So, medyo magiging confusing yan dahil merong mga executive order si Cory issued as dictator, no? As the legislative authority in 1986 to some part of 1987. Napasa yung bagong saligang batas February 1987 and by June 1987 din, nag-convene na ang unang kongreso post-revolution. Sabi ni Sweet Dreams, alias Erich, had all chances to show humility and honest admission, but all the more glorified his persona by dragging vloggers and much worse, OFWs into his tale of 2 citizenships. His talk is cheap. Okay. Hindi na po. Sabi ni Maria Paz, pag natalo si Erwin Tulfo as senator, nominee pa rin ba siya ng Axis? Pag natalo ang Axis, uupo pa rin ba siya as congressman? Ma'am, hindi po pwedeng maging bahagi ka ng party list tapos tatakbo ka ng Senate.
Either independent ka o mayroon kang ibang party na hindi party list, dapat national party. Unless yung party list na yon ay dun sa partido mo. Katulad ng ginagawa ni Laila de Lima sa Mamamayang Liberal, which is the party list of the Liberal Party. Sabi ni Juan de la Cruz, it's all about public trust. Sorry, true false, isang term pa lang, nagpakilala ka na kaagad. Sabi ni Jaff, hindi ba pwede amyendahan ng batas sa press freedom para pagbayarin ng tax ang mga media networks? Nagbabayad po sila ng income tax. Kasi grabe na ang kanilang korupsyon sa pagbabalita at bias na po. Meron naman po silang tax. Kahit po vloggers, nagbabayad po kami ng income taxes. Pagka meron kita dun sa like sa YouTube, nagbabayad naman dapat. Sabi ni Michael Puri, na naginip ako tumakas daw si na BBM sa Malacanang. Sana totoo. Sabi ni John Edward Aldover, if ganito kaaga, ang dami na questionable na actions and decisions ang COMELEC, nakakatakot yan kasi this says what may transpire on election day. No more independent body, lahat kasama at kahati na. Okay, so, hi, totoo. Maraming salamat po. Na naginip ako, sabi ni Michael, nagkagulo daw po sa Malacanang, hinahanap sila BBM at pamilya niya. Alam nyo, kung nagkagulo at tumakas sila, ayoko na silang hanapin. Basta walang silang babalik. Unless, yun na nga, we want to hold them accountable for their crimes, if any. Okay. So, antok na po ang ating mga super seniors. Maraming salamat po at nakilahok po kayo dito sa live namin ngayon.